Yan na. Hello. Magandang hapon po. Uy, naku. Tulog yata kayo. Magandang hapon po. Yan, kakalok tulog na po. Wala po akong dalang unan. Okay. Sige po. Ako po si Reverend Eduardo Yu. Ako po ay pastor po sa Pasig. Kagagaling ko lang po doon. At inibita po ni Pastor Telo para po magsalita dito, no? Okay. At sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay makakatunghay ng kanyang salita. Pero bago lahat po, tayo po muna ay manalangin. Bigit po natin ang ating mga tayo po natin ang ating mga ulo. Panginoon, salamat po sa inyo sa oras na to. Narito po kami sa pananambahan at sabihin namin, Panginoon, magsalita po kayo. Ang inyong mga anak po ay handa pong sumunod sa inyo. Yung mga salita po ninyo na ang pagkain ng aming kaluluwa. Nawa po, malasap po namin to. Pagkaroon po kami ng lakas para po sa buong linggo ng pag-ipaharap po sa mundo na hindi po kayo kilala. Sa mundo na puro masalimuot ang mga pangyayari, mga gulo ang dinadala. Salamat po Diyos at nawa nga po makatunghay po kami ng inyong pong salita sa oras na to. Maging gabay po namin sa buong linggo ito. Ito po ang aming pong hiling sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Ayan na. Saan ka ba titignan dito? Okay. Ayan. Hindi yan. Titan opening yan eh. Hindi po Titan opening ang subject ko ha. Si Dennis talaga. Dennis, magpapatawa ka. Okay. Oh, wala. Ayaw? Ayaw na lumabas. Okay. Ang pamagat po na ating pong sermon ngayon is The Christian Walk. Okay. Kahit po hindi po niya makita, wala naman pong masyadong picture, no? Puro salita niya. Ha? Sige. So, tutuloy-tuloy ko lang muna, ha? Okay. Ano po ba yung Christian walk? Okay. Meron po bang pagkakaiba yung walk ng Kristiyano at saka walk ng mundo? Ha? Okay. Meron po pagkakaiba, no? Pero ganito po ang tanong, no? Pwede po ba ang isang tao, dalawang klase ng lakad? Isang Christian walk at saka isang worldly walk? Isang tao. Pwede yan? Pwede po ba yan? Kanyari po ako. Pagkaling ko po, Christian walk ako. Banal ako, no? Pero pagka Lunes hanggang Sabado, siga, no? Okay. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Nakakatuwa po, tignan, ano? Pero ito po yung nakakalungkot. Karamihan po sa atin gano'n. Tama, no? Okay. Gaano po ba kahalaga ang paglalakad ng isang Kristiyano para sa Panginoon? Okay. Naisip na po ba ninyo yan? Ano ba ibig sabihin nung naglalakad ako kasama ng Diyos? Ibig ba sabihin, lagi kong akbay ang Panginoon? Ganun po ba yan? Ganun ba yan? Okay. Literally, yun po ang ibig sabihin niya. Pero ang kanya pong kahulugan ay ganito. Ang pamumuhay mo ay nasa ilalim ng pagsusunod sa Panginoon. Okay? So po yun, no? The Christian walk as a new man. Okay. Gaano po kahalaga ito? Binalikan po namin ng Genesis. Sino po sa inyo nakabasa ng Genesis? Taas po yung kamay. Genesis. Wala, yan na. Okay, no? Okay. Meron po itong isang tao na naglakad na kasama ang Panginoon. Sino po yun? Sige nga. Abraham? Sino? Si Enoch. Okay. Nakakatuwa po kasi, no? Kasi doon po sa Genesis, sabi doon, pinanganak si ganito, edad ng kanyang ama ay ganito. Siya ay nagkaroon ng anak sa ganitong edad. At nabuhay siya hanggang ganito at siya ay namatay. Okay? Pero nakapagtaka po kay Enoch, pinanganak siya ni Jared, anong taon siya, 365, siya po ay naglakad na kasama ng Diyos. At pagkatapos po nagkaroon po siya ng anak, si Methuselah, at ganun po, naglakad siya kasama ng Panginoon, at siya ay nawala. Bakit nawala? Naligaw po siguro, hindi. Kinuha po siya ng Panginoon. Okay? Hindi ko po alam, no?
Kung sinabi pong kinuha kayo ng Panginoon, excited po ba kayo? Pastor, opo, pero po muna ngayon. Tama ba? si ate Betty natatawa. Opo muna ngayon. Okay. Okay. Pero si Methuselah po, 365 years old na, kinuha siya ng Panginoon. Sa Bible po, may 2 taong hindi po namatay. Hindi namatay yun eh. Kinuha ng Panginoon. 2 tao. Sino po yung isa? Ha? Guguling naman ito. Ano ba yun? Si Elijah, kasi si Elijah ay kinain ng buhaya. Hindi. hindi. Okay. Kasi si Elijah po ay sinundo ng karuahe na po, no? Okay. At hindi siya namatay. Tama po ba? Gaano po kayo ka-excited na masabi, tingnan mo yung katabi mo, si sister katabi ko, kukunin siya ng Panginoon, hindi siya mamamatay. Gaano ka-exciting yun? Ha? Gaano ka-exciting yun? Ha? Excited, no? Kasi po, ako po yung nag-aaral sa Bible School, meron pong isang matanda na, si Pastor Tatay Ormeo, tawag namin doon eh. Patanda na po siya. Sabi niya, ang tanging pangarap ko ay kukunin ako ng Panginoon na hindi ako mamamatay. Tama, Ang ganda, no? Ang ganda naman. Tama naman eh. Maganda yung thoughts na gano'n. Eh, hindi ka na makakaranas ng paghihirap, hindi ka na ma-hospital, hindi na maubos yung kayamanan mo pa kasi ka-hospital, no? Okay? Kukunin ka na ng Panginoon. Okay? The Christian walk. Okay. Ito po yung talata ating pong babasahin, no? Hilingin ko po kayo tumayo. Babasahin po natin yung talata. Ephesians chapter 5. Ayaw. Bakit? Bakit ayaw? Kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalin ninyo bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Panginoon, huwag kayong maglalasing sapagkat nauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Isa pa, Dennis. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayo maupo. Okay. Malinaw naman po, no? Mag-ingat tayo sa ating pamumuhay. Bakit po? Okay. Meron pong istorya po si Pastor Ricuari. Kung hindi po nyo kilala si Pastor Ricuari, siya po yung pastor po sa Orange County, yung Purpose-Driven Church. Okay? Sabi niya, may 3 klaseng tao sa mundo. May 3 klase. Okay? Isang tao na isolated. Yung mga Kristiyano, sinasabi nila, isolated. Ano ba isolated? Yung hindi sila nakikihalubilo. Sila lang, no? O, Kristiyano kami lang, ha? Kayo hindi Kristiyano, wala kayo. Okay? Ito po yung sinasabing isolated. Okay? May mga Kristiyano naman na, ano ba yun? Pagka yung mayroon pong mga kasiyahan sa mundo, naroon din siya. Ang sabi niya, binigay ito ng Panginoon, okay lang ako mag-enjoy. Okay? So, siya po yung mga, compromised. Okay? Compromised. Ibig sabihin, kasama siya. Kasama siya sa takbo ng mundo. Kung nandaraya ang mundo, mandaraya rin ako. Pag magdarambong ang mundo, magdarambong din ako. Di ba, no? Kung ang mundo ay magulo, magulo din ako. Okay? Conform siya. Okay? Conform. Sabi ni Pastor Rick Warren, kung ikaw ay Kristiyano, ano gagawin mo? Isolated? O conform? Diba? Ano ang pupuntahan mo? Sabi niya alam mo kung ako pagpipiliin, wala akong pipiliin sa dalawa. Ayoko yun Ang hirap yung maging isolated ka Ano yung mga panahon na yung mga Kristiyano ay
nasa kuweba o yungib. Doon sila nananalangin, no? Ang hirap doon, no? Okay. Ang hirap doon. Ayaw, sabi niya, hindi ko maisip ang Kristiyano mamuhay ng gano'n. Hindi ko rin maisip yung Kristiyano nakikihalubilo sa takbo ng mundo. Okay? At yun nga ang nakakalungkot kasi wala po tayong pag-aaral na ganito. Marami nga pong mga Kristiyano sumasama po sa takbo ng mundo. Okay? Sasabihin nga natin, huwag po kayong sasagot na, okay, may mga Kristiyano pong hindi nagbabayad ng tamang buwis. May mga Kristiyanong nandaraya po sa pagbabayad po sa kung saan magbayad. Mga Kristiyanong natutuwa pagka sobra-sobra yung sukli. Uy, blessing to, no? Blessing daw yun, no? Sobra-sobra yung sukli. Mga Kristiyano, ganun ba yun? Hindi mo alam ngayon kung ano yung iyong tatakbuhan. Pero meron pong isang mungkahi po si Reverend Rick Warren. Sabi niya, huwag kang maging isolated. Huwag kang mag-conform. Kundi isolated ka. Sige nga, pakisabi nga, isolated. Isolation. Okay, alam po ba yung isolation? Alam niyo? Okay, kunyari po yung wire na yan, no? Yung wire. Meron po siyang goma, di ba? Pagka wala po yung goma at may kuryente po, ano hinawakan mo ang mangyayari sa'yo? Di ba, no? Okay. Sabi niya, mas maganda yung mga Kristiyanong insulated. Okay, bakit? Kasi kahit na tumakbo ka sa mundo, hindi ka nahahawa. Tama? Naranasan po ba ninyo yun? Pagka kayo po'y pumunta sa party, tapos yung mga barkada yan sabihin, halika nga, mag-sunbig lights nga tayo. Okay naman yan, lights naman yan eh. Oh, di ba, no? Anong gagawin mo? Pag insulated ka, sabihin mo, alam mo, sister, parang hindi na ako sanay dyan. Parang ayoko na. Pwede kayo na lang, ako hindi. No? Insulated ka eh. Protektado ka. Okay? Ito nga nakapagtaka, no? Sabi, pwede ba ang isang tao, isang Kristiyano, mumuhay na isolated sa mundo? Pwede ba? Pwede. Sabi niya, no? Isipin ninyo yung isda. Okay? Sino po dito may kumain ng isda? Huh? Yan. Pag bumili po kayo sa palengke, di ba, bibili yung isda sa palengke, natatanggalan ng hasang, tanggalan ng kaliskis. Ano po ginagawa sa isda? Pagkatapos po. Tatanggalan ng hasang. Ano po? Aasinan, no? Aasinan. Bakit po? Yung isdang yun ang nakatira na sa dagat na maalat. Kailangan pang asinan. Tama ba? Tama ba? Ha? Bakit? Kasi yung isda, habang nasa dagat, insulated siya. Hindi siya tinatalaban ng alak. Hindi ba napakaganda ng isang Kristiyano nung wala ka dito sa mundo? Hindi ka nahahawaan ng sama yung mga gawi, mga masamang gawi ng mundo? Hindi po ba maganda? Kasi insulated ka. At ano po yung insulation na yun? Yung po yung insulation ng salita ng Diyos at saka ng banal na spirito. Ganda, no? Okay. Paano maglalakad? Kailangan insulated ako. Okay. Sabi pa rito, no? Okay. Mahirap ang pagbabago para sa ilang Kristiyano, ngunit ito ay nararapat at naisin ng Diyos. Okay. Meron po nakausap na isang Kristiyano, matagal na po siyang Kristiyano, mga 10 taon na, no? Tinanong ko siya, kamusta na po yung buhay yung Kristiyano? Sabi niya, ano yun? Ano yun? Ano yung buhay Kristiyano? Kaya sabi ko, hindi mo alam yun? Ang alam ko lang po, Pastor, pagka tinanggap ko si Kristo, pupunta na ako langit. Tama, no? Good. Good. Pag tinanggap ko si Kristo, pupunta na ako sa langit. Good. Tama, no? Good. Okay, yun lang po alam niya eh. Sabi ko, kung yan lang alam mo, ano buhay mo? Ay wala, mag-aantay na lang ako ng langit. Di ba? Ganun po ba buhay natin? Mag-aantay na lang tayo ng langit? Hindi. Kasi po, realidad po, nasa mundo pa rin tayo. Nabubuhay tayo sa mundo. Kailangan tayo kumain, kumilos, gumawa, magtrabaho. Tama po, ano? Nandito po tayo sa mundo eh. Kailangan natin gumalaw. At hindi po totoo
at hindi gusto ng Panginoon at tinanggap mo lamang si Kristo, magantay ka na ng langit. Okay. Bibigay sa langit, totoo yun. Pero yung pagbigay ng langit, nasa Panginoon yun, takdang oras niya yun. Tama? Okay. Hindi po natin ano yan eh. Ano ba yun? Hindi po natin dapat pagkaabalahan yun dahil po ito'y binigay na ng Panginoon. Ang dapat natin pagkaabalahan ay kung paano po tayo mabubuhay araw-araw bilang isang Kristiyano. Okay. Sabi nga po ng isang nagtatrabaho sa opisina eh. Sabi sa akin, Pastor, alam mo, successful po ako. Sabi ko, bakit ka successful? Alam po ninyo, doon po sa opisina, hindi alam na ako ay Kristiyano. Successful ako. Okay. Successful ba yun? Alam nila na hindi ako Kristiyano. Hindi nila alam. Hindi nila alam na Kristiyano. Okay? Dapat po ba tayo makilala ng Kristiyano sa ating opisina? Dapat. Dapat. Okay? Pwede, dapat din po ba tayo maging makilala ng Kristiyano sa ating paaralan? Dapat. Sa bahay? Dapat. Sa kasama ng ating mga kaibigan? Dapat din. Okay? At pag sinabi mo, Kristiyano, kung anong gagawin ng kaibigan mo, ha 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 ha. Pag tatawanan ka, no? Lalaitin ka. Okay? Ano kung lalaitin ka? Dahil sinabi ng aking Panginoon, kung paano nila ako nilait, paano nila ako pinahirapan, ganun din kayo. Expect natin yun. Mangyayari yun. Mangyayari yun. Okay. So, ang tanong po natin sa ngayong hapon ito, ano-ano ang mga dapat kong malaman tungkol sa pagbabago? May pagbabago na po ba sa buhay ninyo? Opo, Pastor. Okay. May nagbago po sa akin. Yung buhok ko po, pumuti. Mga gano'n, no? Okay. Yung kuko ko po, lumaba. Yung ba yun? Naubos Okay. na. Huwag naman, okay? Maubos na yung aking buhok. Okay, sige. Okay. Alam mo ninyo, ano ba ang mga dapat natin malaman tungkol sa pagbabago? Okay. Ang dapat po natin malaman ay kung ano ang naging problema. Ano ba ang problema ng isang Kristiyano? Ba't hindi niya maisip na pagbabago? Nung misa po, nag-share ako ng gospel sa isang opisina. Magandang opisina, malaki. Tinawag ako ng isang department head. Pastor, lagi ka po. Pinapunta ko sa office niya. Alam mo, ganda ng bungad niya eh. Alam mo, Pastor, alam ko yung totoo po yung sinabi ng Bible. Like, wow, ganda, no? Mag-share na ako. Pero binumeltahan niya ako, sabi niya, pero, yung pero na yun masakit. Pero, yung hiling ng Panginoon, hindi ko magawa. Sabi ko, ano ba hiling ng Panginoon? Ano ba yun? Yung ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at bigay mo sa mga mahihirap. Hindi ko po magawa yun, Pastor. Hindi ko gagawin yun. Sabi sa akin. Okay. Yun po yung kanyang pagkakaunawa kung ano ang pagbabago ng isang Kristiyano. Yun pa yung hinihiling ng Panginoon? Okay. Kung kayo po ay nagtataka kung yun nga po hiling ng Panginoon, kung babasahin po niyo Lucas, no? The chapter after that, no? Yung sinabi ng Panginoon sa mayamang namumuno, ipagbili mo yung ari-arian at pambigay sa mga mahirap. Sa next chapter po noon, chapter 18 na Lucas, istorya po ni Zaccheo. Si Zaccheo, nung kanya pong natutunan ng Panginoon, hindi po hiniling ng Panginoon na ibigay yung kanyang kayamanan. At si Zaccheo na po mismo nagsabi, Panginoon, magmula ngayong kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko. Okay. Pambira, yung buo ngayon, naging kalahati, no? Ano nangyari? Yun po yung sitwasyon kung saan nakita ng Panginoon na ikaw ay mahina. Kung ikaw ay, kuripot, no? Kuripot, parang belekoy. Hindi ko alam, ano ba yung belekoy? Okay, kuripot ka, no? Okay? Ang hiling sila, Panginoon, pakawalan mo yung kayamanan mo. At ikaw ay magiging malaya. Si Zaccheo, sabi niya, kalahati lang po ang aking bibigay. Sabi ng Panginoon, dumating dito sa tahanan ito ang kaligtasan ng Panginoon. Amen, ano?
Okay? Hindi po yun ang primary na hinihingi ng Panginoon. Hindi po niya kailangan ng kayamanan ninyo. Hindi po niya kailangan ng pera ninyo. Ang gusto po ng Panginoon ay sumunod ka. Si ano ba to? Si Haring Saul? Sabi niya, inutos siya ng Panginoon, dipulin mo lahat, pati hayop. Ginawa niya, yung mga tao daw niya, pinili yung mga selected na animals. Sabi ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Iaalay ko naman ito sa Panginoon eh. Oh, galing na, palusot. Iaalay ko naman sa Panginoon eh. Ano sabi ni Samuel? Saul, mas mahalaga sa Panginoon ang iyong pagsunod. Hindi niya gusto ang maaalay mo. Isipin mo ito ba ang kailangan ng Panginoon yung alay natin? Nung minsan nagtuturo ako sa high school, tinanong ko yung mga estudyante ko ano ibibigay niyo sa Panginoon para masabi ninyong mahal ninyo ang Panginoon? Siyempre, mga bata yan Nakakatuwa. Sabi ng bata isa, Pastor, ibibigay ko yung kayamanan ko sa Kanya. Sabi ko, sige. Ibigay mo yung kalingkingan mo, yung kalingkingan ng kayamanan ng Panginoon. Kasi lahat ng ating ari-arian ay sa Panginoon. Ibabalik mo lang sa Kanya yung kung ano yun sa Kanya. Diba? Okay. Pastor, bakit kami nagbibigay sa simbahan? Ibang istorya yun, Gusto niyo malaman? Ba't ako nagbibigay sa simbahan? Sa Malakias po, nagalit po ang Panginoon. Kasi po yung mga tao hindi nagbibigay sa templo. Sabi ng Panginoon, hindi kayo nagbibigay ng inyong ikapo sa templo. Tignan ninyo yung mga Levita. Ano nangyayari? Nagtatrabaho sila sa labas. Yung inutos ko silang gawain na magturo sa inyo, hindi nila nagagawa. Bakit? Walang makain sa templo Ano kayo? Sabi niya, Walang makain sa templo Sabi ng Panginoon, subukan nyo dito. Ibigay ninyo ang inyong ikapo. Bubuksan ko ang bintana ng langit. Bakit? Yun yung kanilang tipanan Yun yung kanilang kasunduan. Pagbigay ka ng ikapo mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Tama po ba? Hindi niya kailangan yung pera mo, pero kailangan ng mga manggagawa. Kailangan ng simbahan ang salapi para po mapalawak niya yung kaharian ng Diyos. Huwag po kayong magkamali ng isip, Hindi po kailangan ng pera ng Panginoon. Pera ang pinakahuling problema. Sabi niya sa pastor, pera ang pinakahuling problema para sa iyo kung ako ang tatanungin mo. Sabi ng Panginoon. Okay? Okay. Sige. So, ang naging problema, ano po ba ang naging problema? Basahin po natin ito, Basa po natin. 17 to, chapter 4 ng Efeso. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. At wala silang pag-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan na natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay. Hindi po ba kayo nagtataka pag nababasa po ninyo ito? Sinabi niya, magbago na kayo. Hubarin ninyo, suot ninyo. Okay? Nakapagtaka, Sino po ang sinulatan ni Pablo? Sa Efeso to Mga Kristiyano sa Efeso, tama? Hindi yung mga hindi mananampalataya sa Efeso, Sinulatan niya yung mga mananampalataya sa Efeso. Bakit kailangan niya sabihin na ganito? Huwag na kayong mamuhay ng gaya ng dati. Bakit? Matitigas ba ulo ng mga Kristiyano? Ganun ba? Pumapayag siya. Pumapayag siya. Sorry Pumapayag siya
Okay, sige. Matigas pala ulo mo. Hindi cry. Okay. Sige. So, nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binago na niya tayo. Amen ba? Amen. Amen. Eh bakit hindi nakikita ang pagbabago sa inyo? Magandang tanong, no? Binago na pala ako ng Panginoon. Bakit hindi ito nakikita sa akin? Kaya tinatago. Tinatago. Baka nasa bulsa, tingnan nga niyo. Okay, no? Sige, so basahin natin sa 2 Korinto 5, 7. Sige po, pakilakasan lang po ha. Kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, okay, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at di nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Okay. Yun lang ba yung pananaw ba ng Panginoon at pagturing sa atin na nagbago? Ano naman ang respond ng tao? Ano ba yung dapat tugon ng tao? Ha? Maging mayabang? Hoy, nako, favor ako, no? Okay, mga kapatid, hindi po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ng kaaway ng Panginoon. Sa luma at sa bagong tipan, ang kaaway ng Panginoon ay mga taong mayayabang. Yan po yung kaaway ng Panginoon. Yan po yung laging siyang galit. Mga mayayabang. Okay? Okay ba? Maliwanag? Okay, sige ha? Okay. Bakit? Okay, sige. Bakit kaya sinulatan ni Pablo ang mga taga-Efeso tungkol sa katotohanan ng naranasan na nila? Bakit nga pa? Okay. Kung sakaling sulatan din tayo ni Pablo ng ganito, ano ang ibig niya sabihin? Ano kaya ibig niya sabihin? Sinulatan din tayo, mga kapatid sa Jubilee Evangelical Church, Tagalog Service. Ito yung aking ibinamungkahi sa inyo. Mamuhay na kayo. Buwasan na ninyo. Hubarin na ninyo. Isuot. Ano ibig niya sabihin kaya? Meron tayong kulang. May kulang tayo. Kung may kulang tayo, ano ba talaga ang dapat nating isipin? Okay? Ang buhay na tinubos ng Panginoon. Okay? Tinubos ka ba ng Panginoon? Tama. Tinubos tayo ng Panginoon, no? Yung buhay na tinubos ng Panginoon, meron siyang layunin. Ang gusto niya makita ng ibang tao. Ang kanyang pagmamahal, kanyang katarungan sa buhay mo rin. Eh kung ikaw yung tao, sige na nga, pareho na lang tayo. Sige na, sige na. Nakita ba ang Panginoon sa iyo? Hindi. Gusto ng Panginoon mag-iba ka? Makita sa iyong buhay. Yung buhay ng Panginoon. Yung karakter ng Panginoon. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Alam ba ninyo bakit sinabi ito ng Panginoon sa simbahan? Ang unang-unang, mahalin ninyo mga kapatiran. Bakit yan? Okay? Tandaan po ninyo, ang simbahan po, training ground yan. Kung magkamali ka, wala pong magagalit sa inyo. Okay? Kung dito ka po matututo ng pagmamahal, mahal mo ba yung katabi mo? Tignan mo nga. Si Kuya Pico, mahal mo ba yan? Ano? Mahal mo ba yan? Okay, no? Okay. May mga tao po sa simbahan na hindi kaibig-ibig. Tama po, no? Tama, no? Okay. Kaya nga dito tayo mag-training na mamahalin natin yung taong iba ugali. Iba yung trato sa atin. Iba yung itsura. Iba yung dating. Dito po tayo una magtututo. Para po paglabas natin ng simbahan at natuto na po tayo, makikita yung karakter ng Diyos na mapagmahal. Amen ba? Amen. Okay, dito po tayo mag-aral ha. Kaya po, bawal po lumabas dito yung ano ba yung mga na Zimbabwe? Ano ba yung Zimbabwe? Pag nag-Zimbabwe. wala man lang, hello, hi, ayan.
Dito po tayo mag-aaral ng pagmamahal. Hindi ka po matututo ng pagmamahal kung hindi ka hi, hello. Amen ba? Amen. Sige. Okay, tutuloy natin, ha? Uy, wala. Okay. Okay. So, ito na. Minumungkayang gawin. Meron pong minumungkayang gawin si Pablo para sa ating pagbabago, no? Okay. Sabi niya, hubarin, isuot. No? Hubarin, isuot, ano raw? Itakwilan natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Tinanong ko minsan ang aking estudyante, bakit kayo nagsisinungaling, ha? Bakit nga ba? Ha? Meron, pinoproteksyonan niya yung sarili niya eh. Sabi ko, bakit proteksyon mo ang sarili mo kung wala ka naman tinatago? Diba? Sisinungaling ka pa ba? Ibig sabihin, may tinatago ka, kaya ka nagsisinungaling. Okay? Huwag ka na magtago. Okay? Number 2, ang magnanakaw daw. Okay? Magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Okay, mga magnanakaw, no? Makasarili, no? Ngayon sabi ni Pablo, kung ikaw ay dati magnanakaw, nakatanggap ka na sa Panginoon, huwag ka na magnakaw. Humanap ka ng marangal na ikabubuhay para makatulong ka naman sa iba. Tama? Hindi ko lang alam kung gaano naka-close ang relationships ng mga tao dito sa Tagalog worship. Close na ba kayo? Baka nakaupo lang kayo, close. Pero yung hindi kayo malapit sa relationship. Magkakatabi kami. Isa pong pinagpalang simbahan, ang mga miyembro po very close. Okay? Hindi naman po yung uutangan mo yung mga katabi. Huwag na. Wala ko masama nun, okay? Huwag po utangan yung katabi mo. Ibig sabihin, yung bukas siya, pwede siya tumulong sa iyo. Okay? Sabi nga ni Ron Blue, no? Isang accountant advisor sa Singapore. Kung meron kang kaibigan na mangungutang at alam mong hindi babayaran, huwag mo pa utangin. Tama, no? Okay. Pero ito yung sa isip mo, kung hindi ko pa utangin to, hindi ko na siya magiging kaibigan. Hindi ko na siya makikita. Tama? Okay. Sabi niya, ni Ron Blue, huwag mo siya pa utangin, kundi bigyan mo na lang siya. Kung may uutang siya ng 5,000, meron ako 50 pesos o 500 dito, sa iyo na lang. Yung tao, magiging kaibigan mo pa rin. Tama? Pero kaya ang mga Kristiyano, Ate Betty. Totoo, Ate Betty. Okay, sorry po, Ate Betty. Okay. Number 3 po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Bakit po? Masamang salita yun eh. Hindi ko lang alam kung dito ko na-kwento yun eh. Merong isang reporter, pumunta sa isang lugar. Yung lugar na yun, dumi, salbahe yung mga tao. May nakita po siyang bata. Sabi niya, Boy, meron interview ko sana yung pamilya mo eh. Saan ba kayo nakatira? Ano masagot ng bata? Sa impyerno po. Okay? Okay, sige. Pangalan tatay mo, si Satanas po. Yung nanay mo, si demonyo po. Ha? Bakit? Pumunta sa bahay, no? At narinig niya yung mag-asawa, nagmumurahan. Sabi ng asawa, ayaw ko na dito sa impyernong bahay na to. Tapos sabi ng asawa yung babae, sige, lumayas ka rito, Satanas. Sabi naman ng lalaki, talagang iiwan kita, demonyo ka. Narinig ng bata, ginaya, hala. Di ba, no? Yan po yung pag-isipan natin, no? Lalo ng mga bata narinig, gagayahin po. Okay. So, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabang ng mga makakarinig. Okay. Tama ba? Para magkaroon ng pakinabang naman. Okay. At ang huli, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na ang kayo'y magkasala. Okay. So, meron palang galit na nagkakasala. May galit na hindi nagkakasala. Ha? Okay, tama ba? Tama. Sino po dito ang hindi marunong magalit? Meron?
Lahat tayo marunong, no? Specialista tayo dyan. Okay. Pero ito po yung payo sa mga magagaliting tao. Sabi ni Confucius, pagkagalit ka, huwag ka magsalita, bumilang ka muna ng 10. Okay. Bakit po? Iisipin mo yung sinabi mo eh. At sabi niya, kung galit na galit ka, bumilang ka ng 100. Tagal. Kasi po, kung galit ka, dito po tayo nagkakasala eh. Di ba? Tandaan po natin, pagka nakasakit po tayo ng tao, dahil galit tayo, nagsalita tayo ng nakakasakit. Hindi na po natin to mababawi. Ano ba yun? Sabihin mo, pasensya ka na ha, galit na nga ako na, kukunin-kulit yung sinabi ko ha, hindi na, nasaktan na siya eh. Nasaktan na siya. Kaya, mag-ingat po tayo pagkagalit. Yan po yung pagkakataon na nagkakasala tayo. Amen? Okay, sige. Yan, matatapos na tayo. Salamat naman. Okay. Sinabi ni Pablo sa Roma 6:11-12. Tulungan po niyo ako magbasa. Kaya dapat din natin ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman tayo sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masamang hiling nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Salip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga tao na matay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi na kayo dapat magkasala. Ito po yung dala ng Ebanghelyo, no? The Gospel. Nung tinanggap po ninyo ang Panginoon sa inyong buhay, kasalanan po wala nang talab sa inyo. Hindi na kayo tatalaban ng kasalanan. Maliban na lamang kung i-entertain ninyo. Ano ba ibig sabihin ng ini-entertain ang kasalanan? Nakakita na po ba kayo ng mga baka na dadalhin sa matadero? Ha? Okay. Bakit siya sumusunod sa tao eh? Papatayin siya sa dulo. Bakit? Meron siya may tali sa ilong. Hinihila yung masakit. Sabi sa ito po yung pagka-interpret ko nun eh. Sa po to sa Proverbs chapter 7. Para siyang bakang dadalhin sa katayan. Ano yan? Hinihila siya, halika dito. Hindi siya makatanggi. Bakit? Sakit eh. Sabi ni Pablo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Wala yung tali. Kaya hindi ka na dapat sumunod sa Kanya. Hindi ka na dapat sumunod sa Kanya. Pag sinabi ng tukso, hoy, halika dito. Sabihin mo, ayoko. Pwede mo sabihin, ayoko. Yan po yung kasama ng Ebanghelyo. Libre na tayo sa kasalanan. Hindi na natin dapat gawin ang inuutos sa atin ng kasalanan. Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ng katwiran. Okay? Huwag natin gagamitin ang sangkap ng ating katawan para gumawa ng kasamaan. Kundi gamitin natin to para sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay, meron pa? Ito. Okay, chapter 5. Dahil kayo yung mga anak namin na mahal ng Diyos, turing ninyo siya, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog. Okay. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Okay. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. O tinatagdan ng slide ha. Bear with me. Samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y magkagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Nawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mapalad ng mga tao na ginagawa ang layunin ng Diyos para sa Kanya.
Minsan sinabi ko yun, no, may lumapit sa akin, Pastor, ano ba ang layunin ng Panginoon sa akin? Ano malay ko? Sabi ko, ikaw lang ang nakakaalam nun eh. Ikaw lang at ang Diyos eh. Di ba? Kayo lang dalawa nakakaalam kung ano ang pinagagawa sa iyo. At mapalad ang taong gumagawa nun. Okay? Christianity is a totally different way of life. And therefore, we must think differently. Iba ang pamumuhay Kristiyano, dapat mag-isip tayo ng kakaiba rin. Okay. Romans 12:2. Pakibasa po natin. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Mga kapatid, ang giyera po ng kasalanan ay nag-uumpisa po sa isip. No? At ano yung channel ng isip? Mata, amoy, panlasa, dinig. Pumapasok doon yung mga data, no? At dito po sa isip natin pinoprocess yung kasalanan. At dito, nagdidesisyon ng tao. Gagawin ko ba yon o hindi? Okay? Kaya nga, pagka nagkagera po, yung sa isip po niya puputok na, no? Okay. Doon po yung gera ng kasalanan. Dapat po piliin natin kung ano po ang gusto ng Panginoon. Okay. Last slide na to, ha? Ang layunin ng ating pagbabago ay pamalas ang kapangyarihan ng Diyos at mabigyan siya ng kalwalhatian. Tandaan po niyo to, ha? Layunin. Bakit ako magbabago? Okay, para ipamalas ko ang kapangyarihan ng Diyos. Okay. And finally, may pagbabago ba sa inyong buhay na mapupuri ang Diyos dahil sa ginawa niya sa iyo? Kung wala pang pagbabago, ano ang dapat mong gawin para magbago? Isip po kayo, no? Okay. So tayo po'y mananalangin na. Isip po natin ating mata, yuko natin ating mga ulo. Yung mga kanina po sa tithe and offering po natin, meron po tayong tithe box dun sa likod na lang po. If ever heart po nyo, pwede po magbigay ng mga tithes. Meron po kayong tithe box dun sa envelope, meron po tayong mga envelopes dun sa lugar, at pwede po tayo magpa-offer sa mga, pwede pa i-offer sa Panginoon through finances po. Okay lang po. So manalangin na tayo. Pikit natin ating mga mata. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Alam po namin, Panginoon, mga salitang ito na nababasa namin, tinutungayan namin, pinag-aaralan namin. Mga aral po, dahil mahal po ninyo kami. Ayaw niyo po kami mapariwara, O Diyos. Ayaw po ninyo kami maliko, maligis sa aming pong relasyon sa inyo. Kaya po salamat, O Diyos. At ang hiling po namin, mga anak po ninyo masunurin, ay subaybayan po nyo kami, gabayan, Panginoon. Kung kami po yung minsan magkamali, tapikin po ninyo kami, Lord, para hindi po kami magkasala. Salamat po. At alam po namin na ang inyong pong pagmamahal ay panghabang buhay. At susundan po kami nito sa aming pong buhay dito. Salamat po. Ito po ang aming pong panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po.